Hindi ako nakulong dahil sa kasalanan ko. Nakulong ako dahil sa kasakiman. Anak ko mismo si Gabriel ang nagpilit sa akin. Ang hiya na dulot ng aking sariling dugo ang halos pumatay sa akin. Sinira niya ang aking dangal sa harap ng buong Pilipinas. Buong buhay ko, itinayo ko ang lahat. Ako ang haligi ng pamilya. Pero sa mata nila, ako ay isa lang, isang hadlang sa P4 billion kong kumpanya. Ganyan sila kawalang utang na loob. Akala nila, durog na ako, isang purok na matanda lang na kinuha ang lahat. Pero hindi nila alam, sa loob ng piitan, hindi ako natulog. Pinlano ko ang aking lihim na yaman, ang aking trump card. Ang matanda ninyong ito, may trump card na hindi nila nakita. Kaya nang lumabas ako, nag-umpisa ang digmaan. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng leksyon. Leksyong hindi nila malilimutan. Kung may kwento ka rin ng betrayal, kwentuhan mo ako sa comment section. Saan ka nanonood? I-like at i-share mo ito. Ang mga dingding ng selda ay mamasa-masa, amoy luma itong semento, pinatuyong pawis at nabubulok na pag-asa. Ngunit para sa akin, si Ricardo Alcantara, ang mga dingding na iyon ay naging kalendaryo. Gamit ang dulo ng aking kuko, sinundan ko ang isa pang maliit na patayong linya, malapit sa binti ng bakal na katre, 729. 7:29. Bukas, magiging araw na ng 7:30. Bukas ay lalakad na ako palabas ng kulungan. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang baga ko ng hangin na parang lasang kalawang at panghihinayang. Ang init ay nagparamdam sa selda na parang oven, kahit gabi. Umupo ako ng cross-legged sa manipis na kutsyon na naging kama ko sa loob ng 2 taon. Bago ito, natutulog ako sa isang king-sized bed sa aking mansyon sa Dasmariñas Village. Bago ito, ako si Ricardo Alcantara, ang nagtatag ng Sterling Industries na nagkakahalaga ng fee 4 billion. Ngayon, ako ay bilanggo A-Force sa 7239 na lang. Ang mga alaala ay dumating na parang baha, ang courthouse, ang malamig na tingin ng judge. At doon sa saksihan, ang sarili kong anak, si Gabriel Alcantara, sa perpektong plansadong damit, may pekeng lungkot sa mukha. Mahal ko ang aking ama, kamahalan, nanginginig ang boses ni Gabo. Pero hindi ko kayang bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa. Itinulak niya si Sofia pababa sa hagdan. Buntis siya noon. Pinatay niya ang aking hindi pa naisisilang na anak. Pagkatapos dumating si Sofia, asawa ni Gabo, nakaupo sa wheelchair, hawak ang flat niyang tiyan. Umagos ang mga peking luha sa kanyang pisngi. Sumigaw si Ricardo sa akin, Father. Tapos itinulak niya ako. Naramdaman kong namamatay ang aking sanggol. Mga kasinungalingan. Bawat salita ay kasinungalingan. Pumunta ako sa opisina ni Gabo noong araw na iyon para komprontahin siya tungkol sa pangungupit, P90 milyon, ang nawawala sa mga account ng kumpanya. Hindi ko kailanman ginalaw si Sofia. Siya mismo ang naguhulog sa sarili niya pababa ng hagdan. Ang security camera ay misteryosong nagkaaberya sa mga mahahalagang minuto. Iniwan lang ang footage ko na galit. 2 taon. Nang ihataw ang gavel, gumuho ang mundo ko. Pinanood ko si Gabo na yakapin si Sofia at sa sandaling iyon, nahuli ko ang isang tingin. Hindi pagkakasala, kundi malamig na pagkalkula. Tingin ng isang taong inalis lang ang nag-iisang balakid sa mana. Sinubukan kong lumaban, pero mabilis kumilos si Gabo. Nag-file siya ng emergency petition para i-freeze ang mga account ko. Sinabi niyang wala na ako sa tamang pag-iisip. Nang mawalan ako ng access sa pera, hindi ako nakakuha ng mga abogadong sanay nagligtas sa akin. Naiwan ako sa isang public defender na halos hindi tiningnan ang kaso bago ako payuhan na umamin. Tumanggi ako. Nag-trial ako. At natalo ako. Ricardo, nagdi-daydream ka na naman? Singit ng garalgal na boses. Si Mang Cesar, kasama ko sa selda, nasa 60s, nakulong dahil sa fraud. Ang tanging kasama ko sa impyernong ito. Nagbibilang lang, Mang Cesar, sagot ko. Bukas lalabas ka na, pare, sabi niya, habang tinitiklop ang uniforme. Kung ako sa'yo, nagpupuri na ako sa Panginoon. Pero napakatahimik mo, Rick. Parang pupunta ka lang sa grocery, hindi lalabas ng impyerno. Ngumiti ako ng bahagya, hindi umabot sa aking mga mata. Dahil ang tunay na impyerno, wala dito, Mang Cesar. Ang tunay na impyerno ay nasa labas, naghihintay sa akin.
Nataas ang kilay ni Mang Cesar, pero hindi na nagsalita. Tumayo ako at lumapit sa basag na salamin sa itaas ng lababo. Ang lalaking nakatingin pabalik ay iba na. Buhok na may halong uban, mukhang mas matigas, at ang mga mata, mas madilim. Bumaba ang 10 kilo ng timbang ko. Hindi dahil sa masamang pagkain kundi dahil sa galit na naglalagablab sa loob ko. Parang isang pugon. Naalala ko si Elizabeth, ang asawa ko sa loob ng 30 taon. Patay na siya, 3 taon na ngayon, nawala bago niya pa makita kung ano ang naging anak namin. Gabo, Sofia, sinabi ko ang mga pangalan na parang sumpa. Bukas, maghihintay sila sa labas kasama ang mga reporter. Magtatanghal ng pakikipagkasundo, maglalaro ng kanilang mga papel. Pero natuto ako ng pasensya sa seldang ito. Ang pasensya ay isang sandata at ang paghihigante ay isang pagkain na mas masarap kung inihahanda ng malamig. Ni-freeze ko ang akin sa loob ng 2 taon. Ang pinto ng selda ay bubukas sa loob ng ilang oras. At kapag nangyari iyon, susundan ako ng impyerno palabas. Oras ng pagbisita. Ang tunog ng mamahaling sapatos ay umaling-awngaw sa pasilyo. Darating na naman si Gabo. Ricardo Alcantara, may bisita. Sabi ng anak mo, kailangan daw, sabi ng officer. Isinara ko ang aking libro. Ang huling desperadong pagtatangka, syempre. Ang visitation room ay hinati ng plexiglass. Sa likod nito, nakita ko si Gabo sa kanyang 180,000 na suit, mukhang pagod, mabuti. Sa tabi niya si Sofia at may kasama silang babae, mas payat, mas mabuti. Kinuha ni Gabo ang telepono. Naghintay ako bago kinuha ang akin. Pa, sige na, pakiusap. Basag ang boses ni Gabo. Pirmahan mo na lang ang trust fund transfer. 120 million. Kailangan yan ng kumpanya. May audit bukas. Hello din sa iyo anak, malamig kong putol. Lumingon si Sofia, luha na handang umagos. Ama, inalagaan namin ang lahat habang wala ka. Pinalakad namin ang Sterling Industries. Ang pinakamaliit na magagawa mo. Ang pinakamaliit na magagawa ko? Napait ang tawa ko. Ang umupo sa kulungang ito para sa krimeng hindi ko ginawa habang kayo nakatira sa bahay ko? Bahay ko, Gabo, diin ko. Ako na ang CEO ngayon, mabilis niyang sagot. Ang mga ari-arian ay akin na rin. Walang sa iyo hanggat hindi pa ako patay. May gumalaw sa likod niya. Isang figura sa pintuan, si Isabel Alcantara, anak kong babae. 29 taong gulang, naka-black suit, buhok mahigpit ang tali, walang emosyon ang mukha. Isabel, sabihin mo sa kanya, utos ni Gabo. Tiningnan ako ni Isabel sa salamin. Dating mga mata ni Elizabeth, puno ng init. Ngayon patag, walang laman. Ama, kontrolado ang boses niya. Dapat kang pumirma, ito ang pinakamabuti. Nahihirapan ang kumpanya ng walang access sa trust fund. May nabasag sa loob ko. Pati ikaw, Isabel. Bulong ko. Umiwas siya ng tingin. Pa, makinig ka, desperado si Gabo. Kailangan ka namin sa bangko bukas. Fingerprint, facial recognition. Isang pirma lang. Bakit hindi niyo pekain? Malamig kong tanong. Namula siya. Federal crime yan. Ngumiti ako ng walang saya. Ngayon mahalaga na ang krimen. Nawala ang luha ni Sofia, napalitan ng galit. Ikaw na matigas ang ulong hangal. Mag-ingat ka, Sofia, boses kong parang yelo. Wala na akong natitira para mawala. Ikaw, meron ba? Ibinagsak ni Gabo ang telepono. Bukas lalabas ka na ng wala, walang pera, walang pamilya, walang kapangyarihan. Tingnan natin, Gabo, mahina kong sabi. Bukas, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng walang-wala. Tumayo ako at ibinaba ang telepono. Sa salamin, sumisigaw si Gabo. Tumuturo si Sofia. Tinalikuran ko sila. Paalam, Ama, mahinang sabi ni Isabel. Hindi kita tayo bukas. Paalam. Ang sikat ng araw sa umaga ay bumuhos sa mga bakal na pintuan ng kulungan, parang likidong ginto. Kumurap ako sa liwanag matapos ang 730 araw sa fluorescent gloom. Tumama ang init ng Setyembre. Makapal, mamasa-masa, amoy kalayaan at bagong simula. Isang crowd ang nagtipon, mga reporter, camera, mikropono, at sa gitna parang mga aktor na naghihintay ng cue, nakatayo si Gabo at si Sofia.
Navy blue suit si Gabo, maingat ang pagsisisi sa mukha. Si Sofia may hawak na puting rosas, props para sa camera. Pa, welcome back. Pamilya tayo, sigaw ni Gabo. Hindi ako huminto, dumaan lang ako. Ang gusot kong puting kamiseta at kupas na maong, parehong suot noong araw ng aking pag-aresto, ang tanging dala ko. Humakbang siya, inabot ang rosas. Umuwi na tayo. Dumaan ako sa tabi niya. Parang isa lang siyang gamit sa bangketa. Hinawakan niya ang braso ko. Huwag kang mag-eskandalo. Tumigil ako. Dahan-dahang lumingon. Tiningnan ko ang kamay niya, saka ang mga mata. Nakatingin ang lahat ng kamera. Bitawan mo ako, tahimik kong sabi. O sisigaw ako na sinasaktan mo ako sa harap ng lahat. Binitiwan niya ako na parang napaso. Baliw na siya, sigaw ni Sofia. Sinira ng kulungan ang isip niya. Pinutol ang sigaw ng dagundong ng isang makina. Isang itim na Rolls-Royce Phantom ang dumula sa parking lot. Kumikinang sa araw, naguutos ng katahimikan. Ang plaka, Reyes. Lahat ng kamera ay bumaling dito. Bumukas ang pinto ng driver. Isang binata ang lumabas, nasa maagang 30s, atletiko, naka-charcoal 3-piece suit na mamahalin. Madilim ang buhok, tumpak ang gupit, matalino ang mga mata sa likod ng salaming walang rim. Gumagalaw siya ng tahimik at may kumpiyansa. Si Attorney Miguel Reyes, Harvard Law, top ng klase. Ang abogadong nanalo sa mga imposibleng kaso. Sinubukan siyang upahan ni Gabo noong nakaraang taon para sa isang corporate lawsuit. Tumanggi si Miguel ng walang paliwanag. Diretso siyang naglakad sa akin, hindi pinansin ang mga reporter, ang gulat ni Gabo, ang lahat. Maliban sa kanyang kliyente. Ginoong Alcantara, malinaw at magalang ang boses niya. Handa na ang lahat, sir. Inabot ko ang kamay niya, isang beses, mahigpit. Binuksan ni Miguel ang likod na pinto na may propesyonal na pagyukod. Tumigil ako at lumingon kina Gabo at Sofia. Nakatayo sila, nakatulala. Nalalanta ang mga rosas sa kamay ni Sofia, bahagyang bukas ang mga bibig. Ang maingat nilang pinlanong eksena ay gumuho. Hindi ako ngumiti, hindi nagmayabang. Tiningnan ko lang sila at hinayaang makita na may nagbago, na ang lalaking pumasok sa piitan ay hindi ang lalaking lumalabas. Pagkatapos, dumulas ako sa Rolls-Royce. Yakap ako ng balat. Amoy karangyaan ang loob, bagong balat, pinakintab na kahoy, kapangyarihan. Nagsara ang pinto na parang vault. Sa labas, sumabog ang kaguluhan. Ginoong Alcantara, sino ang sumundo sa inyo? Kinubkob ng mga reporter si Gabo. Kinansela ba ang pakikipagkasundo? Saan siya kumuha ng pera? Umiikot ang mukha ni Gabo. Pagkalito, maputlang gulat, nagliliyab na pula. Iyan si Maxwell Brooks, sigaw ni Sofia. Sabi mo tumanggi siya sa atin. Sabi mo wala nang natira sa ama mo. Sa may kulay na bintana, pinanood ko ang pagdating ng katotohanan sa mukha ni Gabo. Nagkamali siya. Minamaliit niya ako. Hindi pa tapos ang laro, nagsisimula pa lang. Dumulas si Miguel sa driver's seat at pinindot ang start. Umungol ang makina. Saan tayo, sir? Tanong niya sa rearview mirror. Sumandal ako at ipinikit ang mga mata. Ang una kong tunay na libreng hininga sa loob ng 2 taon. Sa labas, sumisigaw si Gabo. Humahabol ang mga reporter. Ngumiti ako, malamig na parang taglamig. Sa sanctuary, sabi ko, kailangan kong hugasan ang kanilang hawak. At pagkatapos, uumpisahan na natin ang digmaan. Ang penthouse sa ika-42 palapag sa Makati ay may bintanang mula sahig hanggang Kisame, tanaw ang buong Metro Manila. Tumayo ako roon, humihinga lang ng libreng hangin, saka nagtungo sa banyo, marble sa lahat ng dako, gold fixtures, shower na may 6 na ulo. Binuksan ko ang napakainit na tubig. Hinubad ko ang damit ng bilangguan at pumasok sa ilalim. Tumama ang tubig na parang binyag. Nagkiskis ako ng hotel soap, cedar at bergamot, malayo sa karbolik ng kulungan, hanggang mamula ang balat ko. 2 taon ng pagtataksil. Dumating ang luha, mainit at tahimik. Hindi dahil sa kahinaan, kundi galit. Hindi dahil sa awa, kundi pagluluksa sa lalaking nagtiwala sa anak. Patay na ang lalaking iyon. Nang lumabas ako, nakarobe, naghihintay si Miguel sa living area, ngunit hindi siya nag-iisa.
Isang matandang babae ang nakaupo, tuwid ang likod, lampas siksinta, pilak ang buhok, matatalas ang mata, charcoal pantsuit, simpleng relo. Ginoong Alcantara, sabi ni Miguel, si Atian Elena Sanchez. Ako ang pinakamahusay na defense attorney sa Pilipinas. Malamig ang ngiti ni Elena. Natapos ko ang serbisyo ko bago ka nakulong, corporate corruption. Ikaw ang ginawang scapegoat. 5 taon dahil tumanggi akong ipagkanulo ang kliyente ko. Pinalaya 6 na buwan na ang nakalipas. Estudyante ko si Miguel at gusto kong sirain ang mga corrupt. Ang anak mo ay kwalipikado, dagdag niya. Itaas ni Miguel ang mga dokumento sa coffee table. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Strike habang wala sa balanse si Gabo. Umupo ako. Ipakita mo sa akin. Power of attorney, unang dokumento. Idineklara ni Gabo na wala ka sa tamang pag-iisip. Binabawi natin ito. Ang pirma mo ay muling magpapaaktibo ng 70% shareholder status. Agad akong pumirma. Emergency forensic audit, sunod niya. I-freeze ang lahat ng company accounts hanggang matapos. Minimum 30 araw. Mas mahaba kapag may irregularities at siguradong meron. Gawin mo. Lumingon si Elena at inilapag ang isang Manila envelope. Walang pangalan. Isang letra lang. I. Nanahimik ang kamay ko. Kilala ko ang sulat kamay. Sa loob, isang flash drive at note. 2 taon ng pagtatrabaho. Lahat ng kailangan mo. Magtiwala ka kay Miguel. Isinaksak ni Miguel ang drive. Bumaha ang laptop ng ebidensya. Spreadsheets, bank records, emails, shell companies, money laundering, suhol sa judge, technician na binayaran ni Gabo para sirain ang footage. Sino ito? Tanong ko. Anonymous? Sagot ni Miguel. Isang taong may access. Pinagkakatiwalaan ni Gabo. Tinitigan ko ang letrang I. Sumikip ang dibdib ko. Isabel. Alam niya. Kaya ganun siya kahapon. Malamig, malayo, maliban na lang. Ginoong Alcantara, nagtulak si Elena. Tumingin ako, itinulak ang pag-iisip na iyon. Ipatupad ang freeze. Putulin si Gabo sa bawat account. Corporate, personal, lahat. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng walang-wala. Ang mga daliri ni Miguel ay lumipad sa mga keys. Matatanggap ng bangko ang ating court order sa loob ng 1 oras. Manonotify si Gabo bukas ng umaga. Ang mga credit card ay magdi-decline. 0 access sa account. Mabuti. Bumalik ako sa bintana. Sa ibaba, ang Maynila ay pumintig. Ang lungsod ko, ang kumpanya ko, ang imperyo ko. Inakala ni Gabo na maaari niya itong nakawin. Nagkamali siya. Isa pa, iniabot sa akin ni Elena ang isang litrato. Kamakailan, si Gabo at Sofia sa Sterling's Steakhouse, tumatawa, nagtutoast ng champagne. Sa likod, parehong sulat kamay. Hayaan silang mag-enjoy sa kanilang huling hapunan. Ngumiti ako. Malamig. Kailan tayo lalabas sa publiko? Bukas, sabi ni Miguel. Press conference. Iaanunsyo mo ang pagbawi ng kontrol. Magugustuhan ito ng media. Ang taong maling nakulong, bawi ang imperyo. Tumango ako. Magbigay tayo ng show sa kanila. Sa kabilang dako ng bayan, tumunog ang telepono ni Gabo sa executive office ng Sterling Industries. Caller ID, First National Bank of the Philippines. Nakasimangot siya. Sinagot. Ginoong Alcantara, Susan Jones, Account Services. Nakakakita kami ng mga irregularities sa iyong corporate accounts. Pumunta ka sa branch agad-agad. Nanlamig ang dugo ni Gabo. Ang Sterling's Steakhouse ay kumikinang sa karangyaan. Crystal chandeliers, puting mantel, soft jazz. Kung saan ang mga elite ng Maynila ay nagseselyo ng mga deal sa ibabaw ng steak. Nakaupo si Gabo Alcantara sa gitnang mesa. Nakikita ng lahat. Isang power statement. Naka-Burgundy Valentino si Sofia. Sa tapat, nakaupo sina Ginoo at Ginang Reyes, mga potensyal na investor. Kailangan ng anak ko ang 150 milyon nila. Tinaasan ni Gabo ang kanyang wine. Umuusbong ang Makati. Ito ang sandali. Malaki ang binuo ng iyong ama. Binuo, oo. Ngayon, pinalalawak ko ito. Dinadala ang Sterling Industries sa modernong panahon. Kumusta ang iyong ama? Ang paglaya niya ngayon? Hindi natinag ang ngiti ni Gabo. Litong-lito. Nagdulot ng pinsala ang 2 taon. Pero inaayos namin ang lahat.
Nakakatanggap siya ng pangangalaga. Inilagay ni Sofia ang kamay sa kamay niya. Nakakalungkot, pero pamilya kami. Dumating ang waiter, dala ang bill. 50,000. Inilabas ni Gabo ang kanyang corporate black card. Keep the change. Beep. Declined. Beep. Declined. Baka may glitch ang makina. Subukan mo pa ulit. Beep. I'm sorry, sir. Sabi, contact your issuer. Nagtinginan ang mag-asawang Reyes. May glitch ang bank system. Tumawa si Gabo. Sofia, gamitin mo ang sa iyo. Beep. Declined. Mabigat na katahimikan. Tatawagan ko ang finance. Biglang tumayo si Gabo. Naglakad papunta sa entrada. Gerald, bakit hindi gumagana ang mga card? Ginoong Alcantara, sinusubukan ko kayong tawagan. Lahat ng corporate accounts ay frozen. SEC order. Emergency forensic audit. Ano? Sa anong autoridad? Ang iyong ama. Muling inaktibo ni Ricardo ang kanyang majority shareholder status. Pumanig sa kanya ang board. Ako ang CEO. Ang pagkakatalaga mo ay batay sa power of attorney na binawi niya. Ang P2 milyon na withdrawal mo kaninang umaga, cancelled. Lahat ng account ay nakalock. At Gabo, buksan mo ang TV. CNBC. Nakatayo ako sa podium. Logo ng Sterling Industries sa likod ko. Ako si Ricardo Alcantara bilang lehitimong may-ari at chairman ay nag-aanunsyo ng kumpletong management restructuring. Habang ako ay maling nakakulong, naganap ang malawakang financial irregularities. Isasagawa ang legal action laban sa lahat ng responsable. Lilinisin ang kumpanyang ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nawala ang screen. Nakatulala si Gabo. Ang waiter ay may hawak pang hindi bayad na bill. Bakit nakatingin sila? Bulong ni Sofia. Nag-vibrate ang telepono ni Gabo. Unknown number. I-enjoy mo ang iyong huling hapunan. Ay, ito ay checkmate. Nagising si Gabriel Alcantara sa 47 missed calls, 63 texts. Your truth for Theodore ang number 1 trend. Medical record. Mercy General Hospital, Manila. Diagnosis. Spontaneous incomplete abortion dahil sa illegal diet pills. PETSA. Setyembre 23. Ang pagkahulog ay Setyembre 25. 2 araw mamaya, nagsinungaling siya. Patay na ang sanggol. Inosente si Ricardo Alcantara. Ibinato ni Gabo ang telepono. Bumangon ka, sigaw niya. Ipaliwanag mo ito. Setyembre 23? Huwag kang magsinungaling. Ginoong Alcantara? Oo, totoo. Tumingin siya kay Sofia. Nawalan ka ng sanggol 2 araw bago. Dahil sa illegal diet pills. Tapos peke mo ang pagkahulog. Natakot ako, sigaw ni Sofia. Sabi mo, kung hindi kita mabibigyan ng tagapagmana, kaya nagsinungaling ka. Hinawakan ni Gabo ang balikat niya. Ipinadala mo ang aking ama sa piitan sa loob ng 2 taon para sa isang sanggol na patay na? Nakita ko ang isang pagkakataon. Galit si Ricardo tungkol sa pera. Nataranta ako. Inihulog ko ang sarili ko pababa ng hagdan. Akala ko magiging libre na tayo. Magkakaroon na tayo ng lahat. Binitawan ni Gabo si Sofia parang lason. Natumba pabalik. Sinisira ko ang aking ama, bulong niya. Nagbigay ako ng testimony laban sa kanya. Lahat para sa isang sanggol na hindi naman umiral. Hindi ko kasalanan. Ang pills. Tumahimik ka, sigaw ni Gabo. Ginamit mo ang kalungkutan ko. Sabihin mong peke ang record, sa anong pera? Tumawa siya ng mapait. Ni-freeze ni Papa ang lahat. Alam na ng mundo na sinungaling ka, na isa akong hangal. Sinisira mo siya dahil gusto mo ang pera niya. Nabali ang maskara ni Sofia. Huwag kang magkunwari na tungkol ito sa katarungan. Gusto mo ang Sterling Industries. Binigyan lang kita ng dahilan. Tinitigan ni Gabo si Sofia. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoo. Hindi isang nagluluksa na ina, kundi isang malamig, kalkuladong estranghero. Tumayo si Sofia, taas ang baba. Sinisira mo siya dahil sa kasakiman mo, Gabo. Huwag mo akong sisihin sa kahinaan mo. Sa labas bumagsak ang mga pinto ng kotse. 3 news vans ang nakapark. Nagtatayo ng kamera ang mga reporter. Nag-vibrate ang telepono ni Gabo. Unknown number. Ang katotohanan ay laging lumalabas. 3:00 ng hapon.
Bumukas ang pintuan ng mansyon sa Dasmariñas Village. Lumabas ako mula sa Bentley ni Attorney Miguel Reyes kasama ang 2 pulis at isang court official. Sa likod may moving truck. Lumabas si Gabo, walang sapin, gusot ang kamiseta, pula ang mata. Ano ba ito? Property Deed 4739, basa ng official. Nirehistro sa ilalim ng nag-iisang pagmamayari ni Ricardo Alcantara, premarital asset, immediate eviction granted. Pero anak mo ako, bahay namin ito. Bahay mo? Malamig kong sagot. Bahay ko ito. Isa ka lang bisitang nagtagal at nagsimulang magnakaw. Sumugod si Sofia, naka-bathrobe. Hindi mo ito maaaring gawin. Hindi ka isang ginang, Sofia. Isa ka lang parasite na kumapit sa maling host. Tumango ako sa mga pulis. Damit at toiletries lang. Lahat ng binili gamit ang pondo ng kumpanya ay mananatili. Ang mga bag ko, sigaw ni Sofia, binayaran gamit ang ninakaw na pera. Huminto ang isang itim na BMW. Lumabas si Isabel Alcantara, naka-navy pantsuit, may sunglasses. Isabel, sigaw ni Gabo. Sabihin mo sa kanya na baliw ito. Lumapit si Isabel sa akin. Ama, anak mo pa rin siya. Hindi ba natin ito maaring ayusin ng pribado? Huwag kang makialam dito, Isabel. Masasira siya nito. Sinisira niya ang sarili niya. Lumingon si Isabel kay Gabo. Pasensya na, kuya. Sinubukan ko. Isabel, pakiusap. Gumawa ka ng mga pagpili. Pinili mo si Sofia. Pinili mo ang mga kasinungalingan. Naglakad siya palayo, hindi lumingon. 30 minuto mamaya, nakatayo sina Gabo at Sofia sa labas. 3 maleta. 2 duffel bag. Ang mga pintuan ay nagsara na may elektronikong tunog. Nagfi-film ang mga kapitbahay. Bago magdilim, nasa balita na sila. 3 araw mamaya. Sunset Motel, Room 2. Amoy mildew. Mainit na hangin. Sirang gripo. Nakaupo si Gabo sa kama. Binibilang ang pera. 180. Iyon lang. Hindi ako mabubuhay ng ganito. Sigaw ni Sofia. Kung ganon, umalis ka. Patag na sagot ni Gabo. Frozen din ang mga account ko. Huwag mo akong sisihin. Gusto mo ang kumpanya ng ama mo. Nagsinungaling ka tungkol sa ating sanggol. Masyado kang mahina. Kaya kinuha ko para sa iyo. Katahimikan. Lumubog si Gabo sa kama. Nawalan siya ng lahat. Tinawagan niya si Isabel. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap. Katahimikan. Gabo, sabi ni Isabel. Pinili mo ang pera kaysa pamilya. Ipinadala mo ang ating ama sa piitan para sa kasinungalingan. Hindi ko alam ang tungkol sa miscarriage. Pero alam mong inosente siya, putol ni Isabel. Sa kaibuturan at hindi ka nag-alala dahil convenient ito. Pero kapatid kita. Kapatid mo ako. Hindi na, nagtama si Isabel. Namamatay ang linya. Tinitigan ni Gabo ang kanyang madilim na screen ng telepono. Umupo si Sofia sa sulok, tuhod sa dibdib, tumatakbo ang maskara. Hindi sila nagsalita. Hindi nag-aliw sa isa't isa. Umiiral lang sa magkahiwalay na kaligayahan. Ang boardroom sa ika-40 palapag ng Caldwell Plaza ay tahimik. Ang uri ng katahimikan bago ang mga pagpapatupad. Umupo ako sa ulo ng marble table. 8 board members ang nanonood. Sa likod ko, nakatayo si Atindor Miguel Reyes. Handa ang kanyang laptop. 9:00 ng umaga. 1 linggo pagkatapos ng eviction. Pinindot ko ang isang button. Ang wall screen ay nagpakita ng bumabagsak na pulang linya. Sa panahon ng pamumuno ni Gabriel Alcantara, sinimulan ko, ang net profits ay bumaba ng 40%. Ang utang ay tumaas ng 200%. Pero ang pinaka-interesante, nag-click si Miguel. Lumabas ang mga bank transfer, mga shell companies, pera na dumadaloy sa mga crack. P90 milyon sa Lux Consulting LLC, interior design, di umano. Tiningnan ko ang kwarto. Anong interior design ang nagkakahalaga ng P90 milyon? Sino ang nagmamay-ari ng Lux Consulting? Tanong ni Ginoong Reyes. Sofia Alcantara, sagot ni Miguel. Asawa ni Gabo. Incorporated 3 araw pagkatapos ng conviction ni Ricardo. Mga bulungan, sumabog ang mga pintuan. Natumba si Gabo, naabot ng security pero huli na.
Gusot na maong, walang kurbata, hindi nasuklay ang buhok, mabangis ang mga mata. Ako pa rin ang legal na CEO, sigaw ni Gabo. Invalid ang meeting na ito. Hindi ako lumingon. Wala ka, Gabo, magnanakaw ka lang. Iyon ay business diversification. Embezzlement, putol ni Miguel. Federal crime, pinalala dahil sa posisyon mo. Dahan-dahan akong tumayo. Bilang may hawak ng 70% voting shares, nagmo-move ako na i-dismiss si Gabriel Alcantara bilang CEO na may dishonorable discharge. Namutla si Gabo. 70%? Kailangan mo ng 51% minimum. Hindi mo ako maaaring iboto palabas ng mag-isa. Tama. Kailangan ko ng 51%. May 70% ako. Pero gawin nating unanimous ito. Tumingin ako sa pintuan. Miguel, imbitahan mo ang huli nating board member. Bumukas ang mga pintuan. Pumasok si Isabel Alcantara. Puting suit. Mahigpit na bon ang buhok. Leather portfolio. Ang bawat hakbang ng takong ay eksakto. Ang mukha ni Gabo ay nagbago. Galit, pagkalito, pag-asa. Isabel, salamat sa Diyos. Sabihin mo sa kanila na baliw ito. Naglakad si Isabel sa tabi niya. Parang isang furniture, saka umupo sa mesa. Namamatay ang ngiti ni Gabo. Mga ginang at ginoo, inanunsyo ko. Si Isabel Alcantara may hawak ng 30% ng Sterling Industries shares na minana mula sa private trust ni Elizabeth Alcantara. Natigilan si Gabo. Mali ang akala mo, malamig na sabi ni Isabel. Iniwan ni Mama ang lahat sa akin at kay Papa. Ikaw ay magmamana lang pagkatapos mong patunayan ang ethical leadership. Kinuha niya ang makapal na file. Sa loob ng 2 taon, dinokumento ko ang mga aktibidad mo, bawat transaction, bawat peking invoice, bawat kasinungalingan. Hinawakan ni Gabo ang upuan para sa suporta. Tinutulungan mo si Papa sa lahat ng oras? Nang bumisita ka sa piitan? Nang nagkunwari ka na tinalikuran ko siya? Basag ang boses ni Isabel. Nagkunwari akong pumanig sa'yo. Tinawag kong unstable ang aming ama. Dumalo ako sa mga dinner mo, nakinig sa mga plano mo, at nag-ipon ako ng ebidensya. Bawat email, bawat dokumento, lahat. Natumba si Gabo pabalik. Tinataksil mo ako! Ang sarili mong kapatid! Niligtas ko ang aming ama! Sigaw ni Isabel, ibinagsak ang mesa. Ipinadala mo ang isang inosenteng tao sa piitan! Sinira mo ang kanyang pangalan! Para saan? Kasakiman! Umagos ang mga luha. Pero hindi nang hina ang boses. Meron ka na ng lahat. Gagawin ka ni Papa na CEO. Hindi ka lang nakapaghintay. Bribes kay judge. Mga bayad sa technician. Shell companies. Money laundering. Meron ako ng lahat. Tumingin si Gabo sa paligid. Pagkasuklam ng board, kasiyahan ni Miguel, ang malamig kong tingin. Kapatid mo ako, bulong niya. Kapatid ko, iyon ang nakaraan. Ang taong iyon ay wala na. Umupo si Isabel. Kinontrol ang sarili. Boto ako ng oo para i-dismiss si Gabriel Alcantara at ituloy ang criminal prosecution. Lahat ng sumasang-ayon, 8 kamay ang tumaas. Unanimous. Security, 3 buwan makalipas. Ang courtroom ay puno. Si Gabo, naka-orange jumpsuit, nakaposas. Si Sofia walang ekspresyon. 15 taon, hatol ng hukom. 12 taon kay Sofia. Sa labas ng courthouse, niyakap ko si Isabel. 2 taon ng pagtataksil. 2 taon ng tahimik na sakripisyo. Tapos na, bulong niya. 1 taon makalipas, sa kulungan. Ibinibigay mo sa kanya ang lahat? Ginawa ko na. Hindi na kita anak. Lumabas ako. Bumagsak ang bakal na pinto. Sa labas, sumikat ang araw. Nakasandal si Isabel sa itim na sedan. Kumusta? Tapos na. Habang umaandar ang kotse, lumiit ang kulungan hanggang sa mawala. Ang nakaraan ay inilibing. Ang kinabukasan ay sa amin. Ako si Ricardo Alcantara. At ito ang aking kwento. Ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay kung sino ang nananatili kapag nasusunog ang mundo. Sa loob ng 2 taon, akala nila tapos na ako. Theodore, you're daydreaming again? Tanong ni Mang Cesar. Hindi ko naisip na maglalakad ako palabas ng kulungan na walang-wala. Walang pera, walang pamilya, walang kapangyarihan. Pero ang totoo, ang real hell ay naghihintay sa kanila.
Dahil ang tunay na laro ay nagsisimula pa lang. Nakita nila ang Rolls Royce, nakita nila si Atimar Reyes, nakita nila ang kanilang carefully planned scene na gumuho. "He's completely insane!" sigaw ni Sofia. Hindi nila alam, ang taong pumasok sa piitan ay iba na. Nag-iba. Ito ang dulo ng simula. Ang aking cold revenge ay handa na. Hindi lang ako kukuha ng justice, kukuha ako ng lahat. Sa susunod na kabanata, makikita ninyo kung paano ko inalis ang lahat kay Gabriel at Sofia. Manatili ka, kaibigan. Ito ay magiging legendary na kwento.